Yun po yung yun po yung isa sa napakaganda. Nakita ko na may potential nga, maganda ang nagiging resulta ng karne, kakaiba, no? Matitikman ko to. Hindi siya lubo, manipis, pero mabigat, no? Na talagang siksik ang laman, hindi malangsa, hindi mabaho ang kulungan, at wala pong langaw ang kulungan. Yun, update na tayo ngayon sa ating kinatay na manok. Tungkol po doon sa aking patupa. No, ang aking vitamins na ginagamit, hindi po ako gumamit katulad ng mga nakaraang video ko sa una na hindi ako gumamit ng synthetic na vitamins. Ang ginamit ko ay probiotic na vitamins, which is ni-research ko po to para nga dahil marami akong kapitbahay sa palibot. Isa ko pong concern ay wag mangamoy yung kulungan ko kasi nga marami tayong kapitbahay. Ayoko makaperhisyo, lalo na nga ako, no, na masyadong masilan yung aking ilong pagdating sa amoy. Kita niyo naman ang aking kulungan. Ayun, ang aking pintuan sa kusina, yan lang. So, 1 metro lang po ang pagitan pero wala po talagang amoy. And then, ang napakaganda po, wala pong langaw. Okay, walang langaw. So yun yung isa sa mga pinopromote nila doon sa kanilang products. No, walang amoy, nakakabawas sa amoy, and then as in wala talaga, and then wala pong langaw, hindi nakakalapit ang langaw. Isa sa pinakamagandang resulta ay hindi po malansa ang karne ng manok. Isa po yan sa kanilang pinopromote, no? Pinagmamalaki nila na sa kanilang produkto, ito pong probiotic na to, hindi po malansa ang karne. Wala po talagang lansa, hindi katulad ng ibang manok na napakalansa. Tapos, nung una kasi hindi ako nakapag-vlog dahil nga apurahan kami. Ngayon may oras pa ako mag-vlog. Tapos kung mapapansin natin, itong, lagyan ko lang to ng tubig. Ayan. Para walang dugo-dugo. Kung mapapansin po natin, ang una, yung taba. Mapapansin natin yung taba. Hindi siya dilaw, kundi mamuti-muti siya. Ayan, oh. Hindi katulad ng ibang tabang manok. No, oh. Tapos, kung titingnan mo ay maliit, yung kanilang dibdib, hindi katulad ng, yung nakikita ko kasi sa palengke ng mga 45 days. Yung dibdib na ganito, ang lapad. O parang tawag dito, parang may hangin, malalaki to, sobrang lalaki. Ito po hindi siya ganun kalaki. O kung mapapansin natin, di ba, yung kanyang pero 2 kilos po yan nung buhay, 2 kilos 1 at saka 1.9. Yun lang po yung kinatay ko, yung pinili ko. Kung mapapansin natin, ayan, meron pa nga dito kung titingnan mo, payat. Ayan, hindi talaga siya ayan, o manipis pero mabigat po. Okay, dito mabigat, ayan, manipis. Kala mo pero kapag tinimbang po yan, pare-parehas po ang timbang niyan, 2 kilos at saka 1.9. May mga sobra pa po, mga point kasi digital yung ating timbangan, kaya yung mga point hindi na natin isinama. Kaya ito po yung nakita ko ngayon na isa sa napakaganda ng resulta po ng kanyang karne. Yan, para lang siyang native, no? Hindi siya yung dibdiba na umbok na ganon. No, yun yung isa sa napakaganda. At sabi pa nila, ayon po sa promote ng kanilang ina-advertise nila sa kanilang products, itong products ito na probiotic, masarap daw po ang karne para siyang native. Hindi siya parang 45 days na manok. Titingnan natin kasi may isa akong isinama rito na ititinulan natin siyempre. Tikman natin yung ating alaga kung talagang okay siya. Pero yung una, yung mga atay na yung mga atay po nung una namin kinatay na 6 na piraso, yun yung niluto namin. Wala po talagang lansa yung atay. Hindi katulad ng ibang yung 45 days na bibili sa palengke commercial na malansa ang atay. Kahit na lagyan mo pa kalamansi, pag inadubo mo, talagang malansa po siya. Pero ito, yung atay po nito, wala po talagang lansa. Natikman po namin.
So matitikman natin ngayon yung laman nito. Mamaya i-video natin. Yun po yung isa sa napakaganda. Nakita ko na may potential nga, maganda ang nagiging resulta ng karne. Kakaiba, no? Matitikman ko to, no? Kung ano ang lasa talaga ng karne niya. Pero dito pa lang mapapansin agad natin eh. Hindi siya lubo, manipis, pero mabigat. O mabigat po siya. Yun po yung isa sa ipinangangalandakan ng kumpanya ng gumawa nitong products na ito, no? Na talagang siksik ang laman, hindi malangsa, hindi mabaho ang kulungan, at wala pong langaw ang kulungan. Yun nga lang, siguro iwan ko lang doon sa kasi first time ko ngang mag-alaga, doon sa ibang nakapag-alaga kung alin ang mas magastos. Kasi sa ngayon nakaubos na po ako ng 2 kilo mahigit, no? Yung pangatlong kilo ko ngayon ay medyo nabawasan na rin. Wala pa naman siguro 1/4 kasi medyo tinitipid ko na siya. Dahil nga, paano naman padris na siya. No, pakatay na po siya, schedule na po natin. Test. Kaya, kunti-kunti na lang. Kuminsan sa tubig, hindi na ako naglalagay. At sa pagkain na lang. Kagabi, sa tubig ako naglagay. Ngayon, sa pagkain, hindi po ako naglagay. So, ganun na lang po ang ginagawa ko. Para lang po pinaka-maintenance na lang nila. Hindi katulad nung 1 to 15 days nila. Talagang tuloy-tuloy po yon. Yung ratio na kanilang tawag dito, kanilang nire-recommend ay yun po yung ginawa ko, no? Sa pagkain 1:1, 1 teaspoonful sa 1 kilo. Sa sa inumin naman, 1 galon, 1 kutsara din po ang nilalagay ko. 1 to 15 days po yun, nakaubos ako ng 2 kilo nun. So mapapansin ko din, no, na talagang akala mo maliliit lang sila pero ang bibigat po. So yun lang po yung update ko ngayon na mamaya titikman natin yung laman nito kasi i-deliver ko muna to. Titikman natin ang laman nito kung okay nga siya, no? Ayan, nililinis ko pa rin. So yun po, no, yun lang yung update natin. Hindi ko pinopromote ang products na ito, pero Atobi, baka naman. Atobi Technology, yung gumawa nito, baka naman kahit man lang sana isang season lang ng harvest ko ay malibre. Kaya pinopromote ko na rin yung products ninyo at itutuloy-tuloy ko ang pagpopromote ng products kahit wala po akong bayad at nagbabayad pa ako sa inyo. Ako pa yung nagbabayad sa inyo. Pinopromote ko products nyo. At merong dito sa area namin sa Occidental Mindoro, San Jose, meron kami ngayong nabuo na broiler association at ipopromote ko itong products na to doon sa aming association. Baka naman padalhan nyo na ako nyan. Okay, so yun lang. Hindi, nagbibiro lang ako pero kung tutuhanin nyo, okay lang din naman. Okay, Atobi Technology po ang ating gamit. Ito yung products na yan. Yan, Atobi Technology. At kinumpara ko na. So sa susunod, siguro maghiwalay ako ng video. Ikumpara natin. Hindi man to paninira, pero comparison lang po sa ibang commercial vitamins. Ano yung mga tawag dito? Yung mga laman ng mga vitamins na yon, gaano sila karami, no? So titingnan natin, ikukumpara po natin. Hindi man ito sa paninira, kundi ikumpara ko lang by products. So yun, hindi man ako binabayaran ng Atobi. Basta yung sa akin, yung personal ko lang po na gamit. Ihiwalay ko po yung video niyan para sa comparison. Kaya patuloy po kayong manood, suportahan po ninyo aking video, ang aking YouTube para po tuloy-tuloy, no? Sa susunod, meron po kayong malalaman na hindi nyo pa rin alam at ganoon din naman ako. Ayan, so yun po, abang-abang sa lulutuin natin mamaya, pagtikim mamaya kung anong lasa nito. Ayun, ito na yung ating tinolang manok na with Atobi. So ayan yung kanyang at nakakain na ako bago ko naalalang may video pala ako. Ang lasa ng manok, ng karne, lasang manok. Lasang manok pa rin. Pero yung langsa,
Wala. Hindi siya malansa talaga. Hindi katulad nung ano na pagka kahit nakaganito na mapapansin mo agad, maamoy mo agad na meron siyang kakaibang lansa. Pero ito wala. So yun lang yung masasabi ko dito sa ginamit nating atubig. So hindi po ito bayad, no, para i-promote ko yung products nila. Pero kung babayaran nyo ako, okay na din. Ayan, so yun lang mga kalakwatsero ang ating pong ang aking masasabi tungkol po sa Atubi technology. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Bye-bye po and God bless.